Isa ka ba sa masugid na tagapakinig ng Sindak? Anong Sindak short story ang binabalik-balikan mo sa ating channel? Pakinggan sa ating playlist dito sa Sindak Short Stories Radio. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Magandang araw po sa inyo, Sir Red. Isa po ako sa mga avid listeners ninyo sa podcast at halos napanood ko na rin po lahat ng mga videos ninyo sa YouTube. Ako po si Mark mula po sa Gensan at nais ko lamang pong ibahagi yung karanasan ko sa isang condo unit sa Newport, Pasay kung saan ako nanirahan before kasama yung ex-partner ko. Nangyari po ito noong August 2016. At ito po ay isa sa mga pinaka hindi ko malilimutang karanasan sa Maynila. Sa katunayan nga po ay nagawa ko pa itong i-post sa Facebook pagkatapos nitong mangyari at naikwento ko din sa mga kaibigan at family ko. Nagsimula po ito noong naka-rest day ako sa work at mag-isa lang ako sa condo nung time na yon. Paggising ko ay hindi ko na nga nadatnan yung partner ko that time at alam ko na siya ay pumasok na sa trabaho. Since hindi ako makapaggala, nasanay na rin ako na manatili lang sa unit namin hanggang sa matapos ang rest day ko. Pero sa ilang buwan na pananatili ko doon ko na-realize na merong kakaiba sa naturang lugar. Una ay sa shower. May moment kasi na habang naliligo ako, naririnig ko na parang may gumagalaw ng doorknob ng CR o kaya't napahawi ako ng shower curtain. At halos hindi ako makapagsalita sa nakita ko. May nagpupumilit po talagang buksan ang pintuan ng CR at parang ilang beses niyang iniikot-ikot yung knob para mai-unlock. Nung time na iyon ay hindi ko po alam kung anong gagawin ko kaya natahimik na lamang ako dahil sa isip-isip ko hindi ko malaman kung totoo ba yung nakikita ko o baka naman ay dala lamang ng aking imahinasyon. Pero ang tiyak ko, wala naman akong kasamang iba sa kwarto sapagkat nung sandaling iyon ay wala din yung aking partner at siya ay pumasok sa trabaho. Ikalawa ay nung bandang alas 11 ng gabi. Napag-isipan kong bumaba saglit kasama yung aso namin para makalimutan yung nangyari. Before pa nga mag alas 12 ng hating gabi ay bumalik na ulit ako sa unit at meron na namang naganap. Dahil hindi ako makatulog, naglaro na lamang ako ng online games habang nakikinig pa ng music nang biglang may kumatok. Napasilip pa nga ako sa peephole ng pinto pero wala namang tao. Sa isip-isip ko ay baka guni-guni ko lang ang lahat. Ilang saglit pa, bigla na namang may kumatok at sa pagkakataong ito ay 2 beses na niyang ginawa. Sinilip ko na naman ang peephole pero wala naman tao sa labas. Iniisip ko na baka may napadaan na ibang unit owner o baka pinagtitripan lamang ako at lasing ito. So bumalik na naman ako sa sofa at tinuloy ang aking paglalaro. Tumagal ng ilang oras nang mag-aalas 2 na ng madaling araw iyon nang biglang may kumatok na naman ulit at yung aso namin nung time na iyon ay kumakahol na. Usually kasi kapag ganun na ang aking aso ay alam kong kilala niya kung sino ang nasa labas ng pinto. Marahil ito na yung partner ko at nakauwi na ito at nasa labas na ng pinto. Naririnig ko na rin kasi yung pagkatok kung kaya't tumayo na ako at sinilip muli ang butas ng pinto. Pero laking gulat ko nang makitang walang kahit na sinong nasa labas. Bumaba ako sa lobby at kinausap ko yung guard. Sabi nila, i-check daw nila ang CCTV at pupuntahan nila ako sa taas. Bandang alas 3 na madaling araw at kinausap ako ni Kuyang Guard. Nabigla na lamang ako sa unang itinanong niya sa akin. Sir, napabless na ba itong unit nyo? Hindi ko alam kuya eh. Bago lang po kasi ako dito. Pero yung partner ko po, siya na po'y matagal dito. Dati na po siyang nakatira dito. Tumango lang yung guard at sinabi niya na i-check na lamang daw yung CCTV at halos nanlamig ako sa kanyang winika. Sir, alam mo ba may nakita kaming kakaiba sa elevator? Nung time na umakyat ka
At pagkalabas mo ng elevator, ilang segundo lang po nung paglabas mo, bumukas ulit yung elevator door. Parehas tuloy kaming kinilabutan sa pinagkikwentuhan namin ni Kuyang Guard habang nasa hallway. Hanggang sa nagawi nga sa pinaka nakakatakot niyang sinabi. Ayon sa kanya, 3 lang po kayong nasa 7th floor eh. Pero yung 2 po alam ko hindi pa nakakauwi kung pagbabasehan ko po yung nakita ko sa CCTV. Ibig sabihin kayo lang po yung nandoon. Sa takot ko nga noon, Sir Red, ay tinapos ko na yung pag-uusap namin ni Kuyang Guard at pumasok na ako sa aking unit. Nanood na lang ako ng movie sa cable para ma-divert yung takot na nararamdaman ko nung time na iyon. Sa pagkakaalala ko pa nga, around 4:30 na iyon na madaling araw at hindi pa rin talaga ako dinadalaw ng antok at patuloy pa rin ako sa panunood ng HBO. Napansin ko na nga din yung alaga naming aso na parang natataranta at nakaharap pa ito sa pinto. Yung tipong excited siya kung kaya't napasilip na naman ako sa butas ng pinto at nakita ko na po doon yung partner ko na nasa labas. At first, napaisip ako kung bakit hindi siya nag-text na papauwi na siya at bakit nakasandong puti na lang siya. So binuksan ko yung door sabay talikod at diretsong upo na sa sofa. Umabot din po ng ilang minuto saka ko napansin na wala palang pumasok sa loob pero bukas yung pinto. Bigla akong kinilabutan kasi kitang-kita ko talaga yung ex-partner ko na nakatayo sa labas habang nakayuko at nakasandong puti. Sa takot ko ay napadasal na lamang ako. Nagpatugtog na nga lang ako ng medyo may kalakasan para mawala yung kilabot na nararamdaman ko nung time na yon. Ilang saglit lang ay nag-text yung ex ko na 6 AM pa daw ang out niya sa work. Nung moment na yon, mas lalo akong hindi dinalaw ng antok. Kung kaya't hinintay ko na lamang ang kanyang pag-uwi mula sa trabaho at kahit ilang taon na nga ang lumipas nang mangyari iyon, hindi ko pa rin talaga malimutan ang lahat ng detalye ng gabing yon. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Tawagin niyo na lamang po ko sa aking palayaw na Jaja. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo simula noong 2020 at nagsimula po akong makinig via Spotify at ngayon ay nandirito na sa inyong YT. Ang kwentong nais ko pong ibahagi sa inyo ay patungkol po sa aking karanasan at ng aking pamilya, ganun na rin sa naging kasambahay namin sa bahay ng aking ama. Sisimulan ko po ang aking kwento nung ako ay nasa edad 7 pa lamang. Isang gabi po iyon, kami ng aking buong pamilya ay nanonood ng isang palabas sa telebisyon. Sa katunayan, Sir Red, nakagawian na po kasi namin na gawing pampaantok ang mga palabas sa TV noon. Pero napawi ang lahat ng aming antok nang makarinig po kami ng malakas na lagabog na tila meron pong tumalon tapos parang tumakbo papalayo sa aming ikalawang palapag. Nagulat pa nga po kami nung una sapagkat para po siya talagang dabog. Mula po kasi doon sa aming kinahihigaan na mga sandaling iyon ay madali mong maaninag ang nasa ikalawang palapag ng bahay. Kaya nung aktong nadinig namin yung lagabog sa taas, agad po akong napatingin sa ikalawang palapag ng bahay. Hindi pa man po nagtatagal, may naaninag akong parabang anino na hugis mga paa o legs na literal talaga, Sir Red, na naglakad patungo sa main na kwarto namin at kung pagbabasihan ang pinanggalingan niya ay parang doon po sa kwarto kung saan naroroon yung lagayan ng mga damit at iba pa naming kagamitan. Tandang-tanda ko pa nga po na inutusan pa ako ng mga ate ko at ng aking ama upang i-check daw kung ano yung bumagsak sa taas sapagkat malakas-lakas din talaga yung nadinig namin. Ngunit
Nagpasama ako sa kanila sa mga ate ko at kaming lahat ay nawindang talaga, Sir Red, dahil wala naman po kaming nakita, mapatao, hayop o kaya naman ay bumagsak na kagamitan. Akala namin ay yun na yun. Pero may sumunod pang karanasan. Ito naman po ay kwento ng kasambahay namin at doon din po sa same area sa taas ng bahay, doon niya nadinig na meron daw po talagang ingay. Meron din pong pagkakataon nang siya daw po ay maglaba, nagulat na lamang siya dahil meron daw pong sumitsit at hindi lamang yun. Naramdaman niya na talagang may solidong bagay na kumalabit sa kanya. Ang akala nga po niya noon ay kami lamang ng ate ko ang nanggugulo o nangungulit. Kaya makailang beses din po niyang tinawag ang pangalan namin. Nung umuwi po ako galing sa paglalaro, sinalubong po niya ako agad at sabi isusumbong daw po niya ako sa aking mga magulang dahil sa pangungulit ko sa kanya. Pero nagtaka talaga ako habang nangungunot ang noo dahil imposible yun. Maghapon kasi ako nakikipaglaro sa labas. Tandang-tanda ko pa nga ang naging reaksyon ng aming kasambahay. Halos matulala siya at para bang humiwalay ang kanyang kaluluwa nang may ma-realize po siya. Nagsabi na lang siya na wag na lang akong magbibiro ng mga ganong klaseng bagay. Pero talagang pinatotohanan kong maghapon akong nasa labas na naglalaro dahil tinawag ko pa yung mga naging kalaro ko ng hapon na yun at sila ang nagsabi na tunay na maghapon ko silang kasama at hindi pa ako umuuwi ng bahay simula kanina. Ito naman pong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay may kalakihan na rin ako at nasa early puberty stage na. Natatandaan ko na ako at ang aking stepbro ay naglalaro sa hagdanan at sa likod namin ay yung same area kung saan nagparamdam yung lagabog at kung saan ko nakita yung anino ng paa o legs. Sumali pa nga po ang ate at kuya ko sa paglalaro ng lobo sa steps ng aming hagdan nang tumama po ang lobong iyon sa isang pako na nakalitaw doon sa kanto ng isang kisame kung kaya't pumutok po yung lobo. Pagkaputok po nito, Sir Red, nadinig na naman po namin na parang may tumakbo sa aming likuran at animoy nagulat. Ang tunog na iyon, Sir Red, ay talagang nakakatroma dahil ito po yung same exact na tunog na narinig po namin nung una po naming na-experience ang mga ganito sa bahay. Lumagabog at para bang nagsitakbuhan sila. So sabay-sabay po kaming natahimik. Nagpakiramdaman talaga kami at tila napako sa aming kinatatayuan. Hanggang sa nabasag yung katahimikan sa pagtatanong ng kuya ko na, "Narinig niyo ba yun?" At kami po ay sumagot sa pamamagitan ng pagtungo ng aming ulo at doon na kami sabay-sabay naghiyawan habang ang ilan pa sa mga kasama namin ay tumalon pa pababa ng hagdan dahil sa takot. Hanggang sa nabanggit din ng aking ina na pinatawas niya daw iyon at sabi, isa daw iyong bata, ngunit ang kagandahan hindi naman daw po ito nananakit. Napansin ko nga din po noon, Sir Red, na lagi po siyang nagpaparamdam sa oras na nagkakasiyahan po kami sa loob ng bahay. Bukod sa pinaglaruan nga ang aming kasambahay dati. Pasensya na po kung napahaba yung aking pagkikuwento dito. Sinulit ko na po talaga, Sir Red, dahil hindi ko pa po alam dahil sa busy schedule kung kailan po uli ako makakapag-share ng aking kwento. Hello, Sir Red, and it's me again.
Ako po si Jerk. Ito pong pangalawang isishare ko sa inyo ay isa po rin sa hindi ko malilimutang karanasan dito sa bahay namin. Hindi ko alam kung talagang scheduled pero common na napansin ko talaga, Sir Red, na nagaganap ito between 12 AM hanggang alas 3 ng madaling araw. Kung paano ko nasabi na palagi sa oras na iyon dahil nagigising ako that time para jumingel. Yung unang pangyayari, Sir Red, ay around 2 AM nang magising ako with the same reason. Hindi pa ako sanay na mag-switch on ng ilaw kapag lalabas upang jumingel, kung kaya talagang tsinatsaga ako na maglakad sa dilim although may naaaninaga naman ako. Si Papa ay nasa sala natutulog kasi noon kaya sa kusina na ako dumaraan kasi yung estilo ng bahay namin, Sir Red, ay ganito. Paglabas mo ng kwarto ko, sa left side po nun ay may pinto which is papunta na sa likod bahay. At doon talaga kami dumadaan kapag umiihi. Kaya yung time na lumabas ako, expected ko na madilim. So yun na nga, lumabas na ako, umihi na rin at nag-ayos na muli para pumasok ng bahay. Ewan ba kung bakit bigla na lamang akong napatingin sa kabilang bahay. Doon po kasi ay may puno ng baligang na ang katabi ay malagong puno ng mangga at doon nga, Sir Red, na magnet ang aking tingin. Inusisa ko talaga sapagkat may naaninagan ako doon na parabang isang napakalaking hugis tao pero hindi siya nakaupo. Bagkus ay nakatindig sa mga punong kahoy na iyon. Alam kong itim na itim siya. Base sa silhouette at naiilawan din kasi ang bahaging iyon sapagkat tumatagos ang liwanag na nanggagaling po sa mga poste na naroroon. Hindi ko nga po alam kung kapre o kung anong klaseng elemento yung nakita ko. Pero talagang automatikong kinilabutan na ako at hindi ko kasi ini-expect na may makikita akong ganun. So pagkatapos nun, nabawi ko talaga ang aking ulirat. Agad ay pumasok ako sa bahay para tawagin si Papa at dahil alam kong sanay na sanay siya na makakita ng mga ganito, siya talaga ang ginising ko. Pagkamulat niya, sinabi ko kaagad na, "Pa, may napakalaking itim na tao sa labas." Pupungas-pungas pero agad na bumangon si Papa para tignan sa labas yung sinasabi ko. Pero ang ipinagtataka ko, nang sandaling lumabas na ako kasama si Papa para silipin o lapitan yung nilalang na nakita ko, ay wala na po siya doon. Wala na yung nakatayo sa malalagong puno. Sabi ni Papa, baka daw guni-guni ko lang ang lahat. Madaling araw pa, kaya baka inaantok lang ako. Pero iginiit ko talaga at alam ko sa sarili ko na isang di pangkaraniwang nilalang base sa kanyang laki ang nakita ko. Kaya pagbalik namin, Sir Red, sa loob ng bahay, hindi na po ako dinalaw pa ng antok. Ilang beses kong iniisip kung anong klaseng nilalang ang nakita ko at bakit siya nagpakita sa akin. You're tuned into Sindak Short Stories Radio. Nagja-jogging ng madaling araw si Isa nang may makita siyang lalaking papatawid sa isang kalsada na hindi kalayuan sa kanya. Di na nga sana niya ito papansinin, subalit nakaagaw ng kanyang atensyon ang papalapit na dump truck sa lalaking yun. Agad tuloy niyang sinigawan ng lalaki na may papadaang dump truck pero hindi agad iyon narinig ng lalaki dahil malakas pala ang musika nito habang naka-earphone. Dali-dali niyang nilapitan ang lalaking iyon at nung sandali ay konti na lamang ang pagitan nila sa truck.
mabuti na lamang ay nahila agad ni Isa ang lalaki papunta sa gilid ng kalsada. Grabe ang bilis ng tibok ng puso ni Isa dahil sa nangyari. Kaya naman tiningnan niya ang lalaki at hindi makapaniwalang nakatingin din ito sa kanya. Sa susunod tumingin-tingin ka nga din sa kalsada para hindi mangyari sa iyo to, sabi niya at pagkatapos ay tumayo na. Wala siyang tugon na narinig sa lalaking iyon at ganun pa rin ang reaksyon nito at nakatingin lamang sa kanya. Siguradong shock pa rin ang lalaki dahil sa nangyari. Nagkibit balikat na lamang si Isa at naisipan niyang umuwi na lamang sa bahay since nawalan na rin naman siya ng gana na mag-jogging dahil sa nangyari. Pagkadating ng bahay ay naligo kaagad si Isa at nang matapos siya ay kinuha niya ang sinampay niyang bra sa terrace ng bahay. Nang makuha na niya ito ay babalik na sana siya sa loob nang may napansin siyang isang lalaki sa labas. Nakilala niya ito at ito nga yung lalaking niligtas niya kanina. Nakatingin ito sa harap ng bahay niya sa ibaba at bigla itong napatingin sa kanya sa gawin niya. Nakaawang ang bibig nito habang nakatitig sa direksyon na yun. Bigla na lamang itong umatras ng 3 hakbang bago tuluyang tumakbo. Si Isa naman ay nawirduhan sa lalaking iyon at pinanood na lamang niya na tumakbo papalayo ang naturang lalaki hanggang sa hindi na niya ito nakita. Bulong na lang niya sa sarili. Ang weirdo naman nun. Saka tuluyang pumasok sa bahay. Kinagabihan habang nanonood ng TV si Isa ay parang may naamoy siya. Amoy iyon ng isang kandila. Pinuntahan niya ang amoy na iyon at nakarating siya sa pintuan ng bahay. Nagdalawang isip pa siya noon kung bubuksan niya ang pinto, subalit dala ng kuryosidad ay binuksan niya ito. Nagulat pa siya dahil nandun yung lalaki kanina. Halatang nagulat din yung lalaki nang makita siya kaya naibagsak nito sa sahig. Ang dala nito mga bulaklak katabi ng 2 matatabang kandilang puti at kumaripas na naman ito ng takbo. Nagtaka naman si Isa sa inaakto ng lalaki o kaya't bigla siya napatingin sa mga bulaklak. Pero ang mas ipinagtaka niya ay bakit may 2 ding kandila na nakatirik sa kanyang bahay. Kinuha niya ang mga bulaklak at may nahulog na isang papel mula rito at pinulot niya ito at binasa ang nakasulat. Nakalagay doon ang salitang salamat. Agad na naisip ni Isa na maaaring ito nga ay paraan ng lalaki bilang pagpapasalamat sa pagligtas niya dito kanina. Pero bakit may kandila? Yun ang nasa isip ni Isa pagpasok niya muli sa loob ng bahay. Hawak-hawak ni Isa ang mga bulaklak na iyon nang mapadako ang kanyang tingin sa TV. Bigla niyang naihulog ang mga bulaklak na iyon matapos mapanood ang isang balita. Dali-dali siyang napatingin sa salamin at hindi nga siya binabangungot. Napatili na lamang siya sa nakita doon bago na paupo sa sahig. Dinig na dinig pa sa telebisyon ang salitang, "Isang babae ang nasagasaan ng isang dump truck matapos nitong mailigtas ang isang lalaki." Ang lalaking kanina pa nasa bahay nila na padalaw-dalaw ay hindi pala stalker. Yun ang unang pag-aakala niya. Meron pala itong third eye. Pinadalhan siya nito ng bulaklak at 2 kandila bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanya. At yun pala upang maging matiwasay rin ang pagtawid ng kaluluwa ni Isa sa kabilang buhay. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig dito sa Sindak Short Stories. Just wanna share my experiences as well as the experiences of someone I know about the university na kung saan kami nag-aral. But please make my identity anonymous. Yung school po kasi namin, Sir Red, ay rectangular na may quadrangle sa gitna, which is puro grass and plants sa gilid. Sa katunayan,
Makailang beses na rin po ako nakadidinig ng mga kwento patungkol po sa second floor. At iyon nga po yung pinakakinatatakutan ng ibang students dahil yung eskwelahan po namin ay meron daw kasing dark history ng pagdadissect ng tao. Hindi po ako ganun ka-sure pero as far as I know ay isang bangkay lamang daw po ang hindi nakuha ng family nito and a lot of stories na narinig ko na magkakaiba-iba. Yung iba, sabi nila yung body daw ng corpse is nandoon na before pa maitayo yung building namin. While yung iba namang story ay dinadissect daw yung body nito ng mga medical students for their project daw. Pero isa doon ay hindi ko na alam kung totoo kasi parang haka-haka lang naman o gawa-gawa. Mayroon din naman kaming ibang nadidinig ng mga kwento mula sa aming mga higher years and lalong-lalo na mga empleyado na nagsasabing totoo daw iyon kasi na-experience din daw nila at nakita yung mismong entity. Doon sa second floor na iyon, ang may pinakamalakas na energy ng entity kasi 2 floor lang talaga yun dati and then recently lang nang natapos na yung building ay umabot na nga po ng 6th floor. Kaya doon sa ikalawang palapag, madalas magparamdam daw doon yung sinasabing entity and in particular sa nursing room. Ayoko pong sabihin yung name ng school dahil ayoko pong masira yung reputasyon ng eskwelahan namin. Lalong lalo pa napamahal talaga din ako sa eskwelahan namin ito. So back to the topic. Hindi lang second floor nagpaparamdam yung sinasabing entity sapagkat kamakailan ay meron na rin po kaming mga nadidinig na kwento na maging sa first floor din daw ay nagpaparamdam itong sinasabi nilang multo. There's this someone that I know na sinasabi isang buntis daw na babae ang gumagamit ng cubicle doon sa CR sa first floor and while she was inside the cubicle, meron daw po siyang nakitang baby na gumagapang sa ilalim ng door ng cubicle at tumitig pa daw sa kanya. Another story na narinig ko ay may isang girl na nagsi-CR sa second floor naman at nasa first cubicle din siya. When she heard na there's someone daw na pumasok sa restroom pero paglabas niya, wala naman daw ibang tao. The next story ay yung time na pumasok ng CR yung isang babae tapos ang bungad sa kanya ay isang girl na gumagamit ng salamin. At kapansin-pansin nga daw po na ang tanging suot lamang niya ay underwear. Wala naman din daw pong ginawang masama yung babae. She was just minding her own business. And then nung gumamit na nga din daw po ng salamin yung isang girl, itong babaeng namataan niya, nakasuot lamang ng underwear, para bang tinititigan daw po siya. Yung way na ang creepy to the point na kinilabutan na yung babae at nagmadali na din daw po siyang umalis sa CR. Para nga daw kasing may something strange doon sa babaeng naka-underwear lamang. Ito naman pong susunod Sir Red ay experience ng friend ko. According to her, she was just using the restroom sa 4th floor and then after some time, may narinig siyang kumatok sa cubicle kung saan siya umiihi. Pero wala siyang narinig na kahit na anong sound na may pumasok o kahit footsteps man lang at kahit nga daw po anino Sir Red ay wala siyang namataan kaya doon siya natakot at simula noon ay hindi na siya gumamit ng CR sa 4th floor ng eskwelahan namin. Kadalasan sa lahat ng mga naipon kong kwentong ito Sir Red ay galing sa mga karanasan ng aking mga kaibigan and mostly sa CR talaga sila nakakaramdam kasi dun daw talaga malakas at pinakamadalas magparamdam yung entity. Hanggang dito na lamang po muna Sir Red. Hindi ko lang po masabi lahat ng detalye
since hindi na po kaya ng energy ko to tell everything. Maraming salamat kung maisasama ito sa isang compilation and asahan po ninyo na may ibabahagi ko po ang ilan pa sa mga susunod ko pang kwento. Natatandaan ko pa po yung lahat ng mga ikwento sa akin, Sir Red, ng aking asawa. To be exact, siya po ay nag-aral sa UP Diliman at isa nga po sa mga pinag-stayhan niya ay yung isa sa mga na-feature na po ninyong dorm sa nasabing lugar. Meron daw po kasing pagkakataon na kapag siya ay natutulog tuwing gabi, palagi daw po siyang nagigising in the middle of the night dahil naroroon yung pakiramdam niya na meron daw pong nakatayo sa labas ng kanyang window. And after a while, kapag tititigan niya or titignan ang labas ng kanyang kwarto, lalong-lalo na doon sa bintana, ay wala naman daw pong kahit na sinong naroroon. Hanggang sa mas naging worse yung mga sumunod sapagkat ngayon ay hinahawakan na ang bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa kanyang kwento, may isa din daw pong gabi nang magising daw po siya sa kalaliman nito sapagkat meron daw pong kumukuwit o kaya naman ay nangungulit sa kanyang shoulder. Yun bang parang makailang beses na pinipisil o kung hindi man daw po ay soft touch na para bang kinakalabit siya. Sa sobrang inis nga daw po niya, Sir Red, pinagalitan tuloy niya yung roommate niya. Sinabi niya na i-stop yung ginagawa niyang pang-iinis dahil hindi daw po natutuwa yung asawa ko. Pero wala naman daw pong tugon na nadinig mula sa roommate niya. Dahil sa kaantukan ay hindi na rin daw po nagsalita pa yung asawa ko. Hanggang sa kinabukasan ay nagulat na lamang daw po siya dahil parang kararating lamang nung roommate niya. Doon pa lamang niya na-realize na kinagabihan pala ay wala siyang katabi. And to think na nagulat din yung kanyang kaibigan na roommate din po niya sa pag-akusa sa kanya ng asawa ko na siya yung nang-iistorbo sa asawa ko sa kanyang pagtulog. Pinatotohanan naman ng isang kabarkada nila na dun pala sa kabilang dorm na tulog yung roommate niya dahil nalasing na din daw po sila kinagabihan. Doon ay tinubuan talaga ng hilakbot yung asawa ko hanggang sa bigla na lamang nilang nilapitan at ikwenento sa ikangay caretaker o lady resident na caretaker ng building nila ang lahat ng mga animoy kababalaghan na nangyayari. Nang mabanggit nga ng asawa ko doon sa lady resident or caretaker ng building ng dorm nila yung punto na palagi daw nagigising itong asawa ko in the middle of the night sa pakiramdam na laging parang may nakatingin sa kanya mula sa labas ng bintana ng dorm. Doon ay kinilabutan din daw po yung caretaker sapagkat alam niya na may naganap talaga sometime daw po nung 90s na isang magnanakaw ang binaril ng guard ng dorm at doon na nga daw po namatay sa tapat mismo ng bintana ng dorm ng asawa ko. At doon na nga din po nila talaga nalaman na maaaring ang nagpapakita o nararamdaman niyang tao sa labas ng bintana ay maaaring ito na nga. Meron din daw pong pagkakataon nang nag-prepare yung asawa ko sa kanyang class presentation na kung saan kailangan daw po niya ng mga flashcards. Dahil ginutom, lumabas daw po muna siya sa kwarto at kumain daw muna sa hallway ng dorm. Hanggang sa pagbalik daw po niya, nagtataka siya kung nasaan na naroroon yung mga flashcards. Kulang na nga lang daw po, Sir Red, ay talagang ibaliktad niya yung buong kwarto niya para lamang daw po mahagilap itong mga nawawalang flashcards. Sinabi niya muli ito dun sa lady resident in charge ng building ng dorm. At ito nga ang sinabi sa kanya. Maaari daw na siya ay pinaglalaruan ng mga duwende sa dorm sapagkat maaaring natitipuhan din daw siya ng mga ito.
Ang sabi pa nga sa kanya, kausapin daw ng asawa ko yun bang mga ikangay duwende na naroroon sa dorm niya para at least ay hindi daw po siya paglaruan. Which ginawa nga naman talaga ng asawa ko. And then after that, napaawang na lamang daw ang kanyang bibig sapagkat naroroon ulit at muli niya nakita sa same exact place kung saan niya iniwan yung mga flashcards matapos lang talaga na kanyang kinausap ang mga duwende sa kanyang dorm. Kinikilabutan ka na ba? Mas lalamunin ka ng hilakbot sa tuloy-tuloy na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories Radio. Ako si Louie at ako na lang yata ang kaisa-isang tao dito sa aming baryo na hindi naniniwala sa sinasabi nilang multo ng babae sa tulay na dito rin matatagpuan sa aming lugar. Ang haka-haka ng mga tao na ang babae na ito ay pilit daw sumasakay sa mga pampasaherong tricycle o hindi naman kaya ay agresibong nananakit tuwing sumasapit ang 2:00 ng madaling araw. At kita sa mga mukha ng aking mga kabaryo yung takot sa tuwing sila ay nagkikwento patungkol sa kababalaghan ng nasabing lugar. Kalokohan. Bigkas ko sa aking sarili pagpasok ko sa aming bahay. Umupo ako sa aking maliit na papag upang magpahinga kesa makinig sa mga kwentong barbero na mga kapitbahay na hindi sinasadyang matabig ko ang isang picture frame. Nabasag ito pagkabagsak sa lupa. Nang inangat ko ito ay doon ko nakita ang litrato ng aking kasintahan. Agad din akong napangiti. Dali-dali kong binalik sa pwesto ang litrato niya kahit basag na. Wala namang nagbago. Maganda pa din naman siya sa litrato. Kinaumagahan ng araw na iyon ay nagising ako sa ingay dahil nagkakagulo sa aming baryo. Natagpuan daw kasi si Manong Roy, isa sa mga kapitbahay ko na wala ng buhay. Ang masaklap pa ay natagpuan siya sa ilalim ng tulay na may 4 na saksak sa kanyang batok. At pagpunta nga namin sa nasabing lugar, nakita namin siya na nakabulagta habang nakadilat pa ang kanyang mga mata na parang takot na takot. Walang ibang sinisisi ang pamilya nito kundi ang nasabing babae sa tulay. Maawa ka. Habang ka babae ka o demonyo ka. Maawa ka naman sa amin. Umiiyak na bigkas ng asawa ni Manong Roy. Napadasal na lang ako na sana'y hindi na umabot sa lahat ang ganito. Isang linggo ang nakalipas ay ang kapatid naman nito ang natagpuan sa ilalim ng tulay. Si Manong Royce. May saksak ito sa kanyang tagiliran at tulad ni Manong Roy, nakadilat din ang mga mata nito na parang nagmamakaawa bago tuluyang paslangin. Dahil sa insidenteng ito, parang malapit na akong maniwala na ang salarin nga ay ang sinasabing misteryosang babae sa tulay. Oo, mahirap talagang paniwalaan pero sino naman yung gagawa nito sa pamilya ni na Manong Roy? Liban na lang kung may atraso ang mga ito pero mahirap pa ring paniwalaan dahil mga matitinong tao ito sa aming baryo. Dahil sa pangalawang insidente na ito ay napilitan na ang lahat na ipaalbularyo ang kaso ng pagpatay dito sa amin. Lumabas sa pagtatawas ng mga albularyo na ang kumikitil ng buhay ay walang iba kundi ang babae sa ilalim ng tulay pero saglit itong natigilan dahil sabi nito na hindi lang daw ito mag-isa. Dalawa sila at ang isa daw sa kanila ay demonyo. Oo, isang demonyo. Ilang linggo ang lumipas at wala naman na ako nabalitaan na pagpatay. Habang nasa labas nga'y nakasalubong ko si Manong Ian at tulala siya ng oras na yon. Siya ang bunsong kapatid ng mga biktima na sina Manong Roy at Manong Royce. Mabuti naman po't wala nang patayan dito, ano po? Pag-uumpis ako. Oo, mabuti nga. Hindi na nga ako lumalabas ng bahay para hindi rin ako matulad sa mga kapatid ko eh. Tugon niya.
Bakit po kasi sa dinami-dami ng pwedeng paslangin dito, lalo yung sinasabing pumapatay na babae doon sa ilalim ng tulay? Sa palagay nyo, bakit yung mga kapatid nyo yun napagdiskitahan? Matitinong tao naman sila dito. Hindi po makatarungan para sa akin yun. Malumanay kong wika. Natigilan siya at napatitig sa akin. Sabi ko sa kanya na huwag akong titigan ng ganun kasi matatakutin ako at baka hindi ako makatulog sa gabi. Naglakad na lamang siya papalayo na parang wala sa sarili habang ako naman ay natakot sa naging asta ni Manong Ian. Inisip ko kung tama ba yung sinabi ko o nakasakit ba ako? Habang unti-unti siyang lumalayo ay napangisi ako bigla. Sabay sabing, babae sa tulay? Kalokohan talaga yan. Isang malaking kalokohan. Nangyari na nga ang hindi inaasahan. 2 buwan matapos ang insidente ay natagpo ang patay si Manong Ian sa ilalim ng tulay. Walang ibang suspect sa pangyayari kundi ang nasabing multo ng babae. Masaya akong umuwi ng bahay. Sa wakas ay natapos na din ang patayan. Kinuha ko ang litrato ng kasintahan ko sa tabi ng aking papag at pagkatapos ay ngumisi ng makahulugan. Sa wakas, tapos na din. Napasilang ko na lahat ng may sala sa pagkawala mo. Sabi ko habang tila taong kinakausap ang litrato ng aking kasintahan. Oo, hindi kayo nagkakamali ng dinig. Ako ang salarin. Ako mismo ang pumatay sa kanila. Kitang-kita ko kasi kung paano nila pagsamantalahan at patayin ang kasintahan ko. Nakita ko lahat yon. Nakita ko kung paano nila patayin sa ilalim ng tulay ang kasintahan ko. Pinunasan ko ang aking luha at muling binunot ang kutsilyo na ginamit ko sa mga kapitbahay ko sa huling pagkakataon. Tumingin ako sa litrato niya sabay sabing, sana masaya ka na. Sana masaya ka na sa nangyari dahil naipaghiganti na kita. Huwag ka mag-alala. Magkikita na tayo. Susundan na kita dyan. Nanghihinayang ako na dito matatapos ang lahat pero hindi ako nagsisisi. Naalala ko pa kung paano mo ko pagtaksilan kaya ko inutos na paslangin ka sa pamamagitan ni na Manong Royce at Manong Ian. Nagsisisi man ako pero huli na at ito lang naiisip ko na paraan upang magkasama ulit tayo. Iyon ay ang kitlin ng sarili kong buhay sa paniniwalang masusundan kita dyan. Maaari ninyong mapakinggan ang ilan sa mga piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories YouTube channel sa ating podcast. I-search lang ang Hilakbot TV's Pinoy Horror Stories sa podcast. Mapapakinggan rin sa Spotify, Anchor, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Podbean, Castbox, Stitcher at iba pang podcast platform. Maraming salamat mga kasindak. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Hello po muli sa inyo, Sir Red, at sa lahat ng tigapakinig ninyo dito sa Sindak Short Stories. Ako pong muli si Isha at na-i-feature nyo na po yung first story ko noon sa isang episode ng Subscriber Hilakbot Stories. At ngayon nga po ay naisipan ko na namang ikuwento ang hindi ko na naman malilimutang karanasan. Kung inyo pong matatandaan sa episode 201 ng SHS, nasabi ko po na marami pa talaga akong personal stories patungkol sa mga spirits and unknown entities simula nang mabuksan yung third eye ko nang minsan nga po kaming mag-camping at scouting sa isang resort somewhere sa north. Ito po'y nangyari sa akin sa first school na pinasukan ko noong college ako. Na-mention ko nga din po dati na ako at ang pamilya ko ay lagi pong nagta-travel. Kaya po ito yung naging dahilan kung bakit wala talaga akong permanenteng school. Wala din pong close circle of friends at lalong-lalo na
walang permanenteng address na pwedeng matawag na home. Hindi ko na rin po babanggitin ang aming school pero bilang isang clue, part po ng NCAA yung school namin. It happened during my first year days and that time po kasi inaalaw ako ng aking mga magulang na mag-explore more independently kaya pinayagan nila akong mag-dorm kaya I feel so very free noong mga panahong yun. At first, syempre, hindi ako komportable na ako lang ang mag-isa sa malaki at crowded na lungsod sapagkat nasanay po talaga ako sa pinanggalingan kong maliit na bayan. Yes, I've met some friends din naman during my stay sa school pero hindi yung ganon sa close na level. I'm not sure kung nawiwirduhan ba sila sa akin kaya never talaga ako nagkaroon ng masasabi kong solid na group of friends sa isang taon at kalahati kong paglagi sa school. One time, nakita daw nila akong may tinitignan na malapit sa gymnasium ng school and sabi nila wala naman daw kahit anong naroroon pero may sinusundan daw ako ng tingin. Again, hindi kasi ako open sa pagkikwento tungkol sa gift kong ito sa kahit na kanino. Lalo na't alam ko namang hindi din sila magtatagal na kasama ko. Knowing people of Manila, malabo din naman kasi silang maniwala sa akin pagdating sa mga ganitong klaseng bagay. That is why kapag may mga nakikita akong kakaiba, sinasarili ko na lamang po and I'm really trying my best na mag-poker face every time na may nakikita ako para hindi na lamang ako mapansin ng ibang tao sa paligid. Hindi ko din talaga maalala yung tinutukoy nilang yun kasi hindi lang naman po yun yung na-encounter ko na nangyari within the school. Nung oras na naikwento nila sa akin yun, binalikan ko yung gym ng school the other day to verify kung ano ba kaya yung tinitingnan ko that time na sinasabi nila sapagkat hindi ko talaga maalala, Sir Red. Pero wala naman talaga akong nakita o naramdamang kakaiba nung sandaling pumunta at bumalik ako dun. And in a few months, may nakausap akong isang maintenance. Itago na lang natin siya sa pangalang Ate Nene. Summer classes namin nung panahon na to kaya konti lang talaga yung tao sa school. Napapansin din pala ako ni Ate Nene na parang may kakaiba sa akin. Siya rin po kasi yung unang napagtanungan ko sa school nung nag-enroll ako kaya naaalala niya ako. Pero ako, kabaliktaran. Hindi ko po maalala na siya yung napagtanungan ko pero ang nare-recall ko lang ay meron din talaga akong napagtanungan kung saan matatagpuan ang school registrar. Yun lang ang katangi-tanging naaalala ko. Hanggang sa sinabi niya sa akin, alam ko, meron kang regalo na hindi pangkaraniwan. Yan, Sir Red, yung eksaktong linya na binanggit niya sa akin na tumatak sa isip ko nung isang araw na nagkausap kami malapit sa gate 2 ng aming eskwelahan. Since first time kong makausap o makakausap ng ganong klaseng tao na may idea sa nangyayaring kakaiba sa akin, dito tuloy ako naging interesado lalo na makilala si Ate Nene. Nasabi ko nga sa una kong kwento na hindi ako lumaki sa mga katatakutan o mga kahihilakbutang mga kwento kaya wala akong ka-idea kung ano ang meron na sa akin nung panahong yun. Hanggang sa tumagal yung pagiging malapit namin ni Ate Nene at sa mga araw na dumaraan sa tuwing pumapasok ako, madalas kaming nagbabatian lalo kapag nagkakasalubong o nagkikita sa loob ng school. Isang araw, may naikwento ako kay Ate Nene na isa sa mga na-experience ko sa isang hallway sa taas. Ang sabi ko, may nakikita akong estudyanteng babae pero hindi ako sigurado kung totoo siya sapagkat sumasabay talaga siya sa mga estudyante pero never ko siyang nakitang may kausap o kasama. Dumating pa nga ako sa puntong na-describe ko sa kanya yung itsura nung nakikita ko. At agad ay sinabi sa akin ni Ate Nene
na baka yun daw yung anak ng isang dating propesor na naaksidente on her way to school a year ago bago ako makapag-enroll. Ang sabi pa niya, baka hindi pa din daw tanggap nung bata na wala na siya sa mundong ibabaw. First year college lang din yung babae nun at naibalita pa nga daw ito sa telebisyon. Kaya pala, ang pagkakasabi ni Ate Nene sa akin na baka siya yung anak ng dating propesor. Kasi hindi lang pala yun yung nagpapakita sa nasabing hallway. Nalaman ko na lang din na may parehong gift pala kami ni Ate Nene. Lalong-lalo na sa ganong klaseng mga bagay kaya magsimula noon, si Ate Nene lang talaga yung masasabi kong naging ka-close ko sa buong pag-stay ko sa school at dahil pa ito sa mga nakikita naming kakaiba. Meron pa nga po kaming memorable experience ni Ate Nene na magkasama at ito yung panahong malapit na naman akong lumipat ng school pero sa susunod ko na lamang po na entry ikikwento. Maraming salamat at tuloy-tuloy lang po sa pagkapit sa matigas at paghima sa madulasang katulad ko at lalong-lalo na sa mga brother YouTube channels ninyo. Once again, ako po si Isha. Magandang araw sa inyo Sir Red at sa mga solid ninyong tigapakinig dito sa Sindak Short Stories. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Grisel at hindi ko po maalala yung exact date pero yung time ay alam na alam ko nung mangyari po ito. Noon pa man po ay madalas na akong tumatambay kasi sa gawin ng hagdanan namin at talagang doon pa sa oras na 2:30 hanggang 3:00. Ang lamig po kasi doon sa amin pag ganitong oras. Minsan pa nga po tumatambay ako at nagpupuyat ng ganoong oras at nagpapagutom pa ako habang nakatambay at nagsiselfone. Meron pong isang pagkakataon, pasado 2:00 na iyon ng madaling araw nang tumambay ako sa gawin ng hagdanan. Nag-start na nga po ako na pa-scroll-scroll lang ng kung ano-ano sa Facebook hanggang sa nadako ako sa mga ibang panoorin sa TikTok. Nagpapagutom pa ako nung time na iyon dahil talagang nakagawian ko na Sir Red na kumain o kahit magmerienda ng ganong oras at magkape pa nga paminsan bago tuluyang matulog. Sa sobrang enjoy ko sa panonood ng mga memes sa TikTok, hindi ko na rin namalayan na 2:50 na ng madaling araw pero hindi pa rin ako nakakaramdam ng pagkagutom kaya tinuloy ko lamang yung panonood sa mga nagti-TikTok. So habang scroll ako ng scroll sa iba't ibang mga videos doon at tutok na tutok sa cellphone, walang ano-ano, nakaramdam ako na parang may nakamasid sa akin. Actually po patay yung ilaw sa sala kaya ang tanging liwanag ko lamang doon ay yung dim light na nasa hagdan. And the rest, nakapatay na ang ilaw. So dahil nandoon yung feeling ko na parang may nakatingin o kanina pa nakamasid sa akin, tumingin tuloy ako sa sala. At doon nga Sir Red, may nakita akong refleksyon ng aninong itim. Hindi ko pinansin nung una kasi ang nasa isip ko lamang nun, baka guni-guni ko lamang yun o dahil gutom na ako. Inisip ko nga din na baka ito ay refleksyon lamang o maliit na liwanag na nagmumula sa kung saan kaya nagke-create ito ng kung anong imahe. So nagtuloy-tuloy lang ako sa scroll pero yung anino ay nakikita kong nandoon pa rin. Dito na ako nagambala Sir Red. Nabahala ako dahil sa isip-isip ko nakatuon siya sa akin. Kaya tumingin ulit ako sa sala. At dun nga ay nakita ko na ng medyo mas klaro yung katawan na parang tao yung shape. Medyo blurry po yung bandang muka at hanggang sa parang inignore ko na lamang kasi hindi naman din ako matatakutin dati. Tinuloy ko na lamang yung panonood kahit sa isip-isip ko ay naroroon na yung focus ko sa nakita ko kanina. Kung sino o ano yun.
Kaya nung muli ay tumingin ako sa sala para at least alamin na kung sino ang naroroon, mas naging klaro sa akin na bulto ito ng isang babae. Kahugis ng katawan ng isang babae yung anino. Nakaputi siya at pagkatapos ay parang may dalawang mapupulang mga mata. Titig na titig sa akin. Nung nakita ko iyon ay agad-agad Sir Red umakyat ako sa aming bahay at pumasok na sa kwarto. Hindi ko na nga din po naramdaman yung aking pagkagutom na kanina ay unti-unti na rin nagpaparamdam sa akin. Bigla-bigla din nagising si Papa, tinanong kung bakit ako nagmamadali na pumasok sa kwarto at kung ano ba yung problema ko. Sinabi ko na lang na wala para hindi ko na rin ma-imagine at masabi pa sa kanya baka kasi hindi rin siya maniwala. Simula nga noon Sir Red, hindi na ako tumatambay pa sa hagdanan namin na iyon. Kung magpupuyat man ako ay dun na po ako sa loob ng kwarto ko para hindi ko na rin po makita pang muli ang aninong iyon ng babaeng multo. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Family reunion ng pamilya sa side ng stepfather ng binatang si Prince. Lilipad sila ngayon patungo ng bansang Ireland kasama ang kanyang Pinay na ina at ang kanyang stepfather. Kung susukatin ay hindi pa naman talaga ganun sila katagal na magkakilala ng kanyang stepfather. Pero pakiramdam naman niya ay mabait ito kaya minahal agad ito ng kanyang mama. Nagkakilala daw sila ng kanyang ina sa online. Nagsimula sa chat-chat at unti-unting nagkapalagayan ng loob. Pumunta sa kanilang bansa ang kanyang stepdad. Makaraan ang ilang buwan mula nang sila'y magkakilala online at dun ay personal nga silang nagkakilala ng kanyang mama. First time niyang mangibang bansa at kung hindi dahil sa stepdad niya ay hindi talaga niya mararanasan ito. Maayos nga silang nakalapag sa airport at pagkatapos ay nagtaxi pa sila patungo na sa bahay ng stepdad niya. Huminto ang taxi sa isang malaki ngunit lumang bahay. Pumasok na sila sa loob at nagulat nga si Prince at ang mama niya nang i-welcome sila ng pamilya ng stepdad niya. "Ma'am, Dad!" Sabay beso at yakap nito sa mga magulang at ipinakilala sila agad. By the way, this is Esmeralda and his son, Prince." At welcome naman sila nito at ginantihan naman ng mag-ina ng ngiti at matatamis na pag-hello. Sa katunayan pa nga, medyo hindi nga komportable ang pakiramdam ni Prince nang makita ang pamilya ng stepdad niya. Kapansin-pansin kasi na halos lahat sila ay nakasuot ng itim at seryoso ang mga muka kahit na parang ang gaan-gaan ng kanilang pagbati at pag-welcome. Agad naman iyong nawaglit sa kanyang isipan dahil ayaw din naman niyang manghusga agad ng tao. Sumapit nga ang gabi. Nasa harap sila lahat ng dining table. Malikot nga ang mga mata ni Prince na tinitingnan ang kabuuan ng magharang dining room habang ang mga matatandang kasama niya ay nag-uusap ng Ingles. Minsan hindi nila maintindihan ng mama niya ang mga sinasabi nito dahil nga may pagkaislang ang Ingles ng mga ito. Dumating nga ang pagkain at agad-agad ay inilapag ito at inihain sa mahabang lamesa. Parang ang may fiesta nung hapunan na iyon sa sobrang dami at talagang engrandeng mga pagkain na iniharap sa kanila. Nagdasal sila ng mama niya at nagsimula ng kumain. Kain sila ng kain nang mapansin niyang kokonti lang ang nasa mga pinggan ng stepdad niya at ng pamilya nito. Nakatingin lang din ang mga ito sa kanila at dahil doon ay medyo nakaramdam siya ng konting hiya. Sa isip-isip pa nga niya ay naglalaro na baka hinuhusgahan na siya ng pamilya ng kanyang stepdad na sobrang takaw. Sino ba naman ang hindi matatakam sa masasarap na pagkain na iyon na minsan lang din niyang makain? Biglang may tumawag sa cellphone ng mama ng stepdad niya habang seryosong nakatingin na sa kanya.
Nagbigay yon ng kilabot sa buong katawan ni Prince dahil parang may hindi magandang tingin ang mama ng stepdad niyang iyon. Klaro pa niyang nadinig. Let's just wait until midnight so we can start it. Wika nito sa kausap sa telepono at pagkatapos ay ibinaba ito. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pagkain habang iniisip kung sino ang kausap nito sa kabilang linya. Natutulog na ang mama ni Prince nang maisipan niyang bumaba dahil nauuhaw siya. Pero bago siya makababa, may napansin siyang kulay dilaw sa gilid ng kanyang ina. Nilapitan niya ito at nakita niyang isa itong tape measure. Nagtaka siya kung bakit may tape measure doon, subalit hindi na lamang niya ito siniyasat pa dahil sa pagbabaka sakaling may nag-iwan lamang nito doon. Nasa kusina na siya noon nang mapatigil siya dahil may isang makapal na libro siyang nakita sa isang lamesa na malapit sa kanya. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya rito. Kapansin-pansin ang kalumaan ng libro na iyon at wala naman itong pamagat. Mas lalo tuloy niyang ipinagtaka kaya walang pagdadalawang isip niya itong binuksan. Hanggang sa ikinagulat na lamang niya at ikinatakot ang nakita sa bawat pahina ng libro. Hindi niya masikmura ang kanyang mga nakita sa librong iyon. Patuloy pa lamang din niya itong binabasa at tinititigan nang bigla siyang mapatigil sa pagbuklat dahil meron siyang narinig na patungo sa kanyang kinaroroonan. Agad siyang nagtago sa madilim na bahagi ng kusina bago may dumating na isang lalaki at babae. Yun na yung stepdad niya at ang sa tingin niya ay kapatid nitong babae dahil sa pagkakahawig nila. Don't worry my brother. Everything is ready. Let's just wait until midnight. At pagkatapos ay sabay na silang nagtawanan. Nakaramdam siya ng galit at takot. May binabalak palang masama sa kanila ito. Kaya pala ura-uradang isinama sila nito sa bansa nito. Nang makaalis na ang dalawa ay saka lumabas sa pinagtataguan niya si Prince at agad na kinuha ang libro bago nagmamadaling bumalik sa kwarto ng mama niya at ipinakita ito. Hindi naman nagdalawang isip pa ang mama niya at agad silang nag-impake ng mga gamit nila ng mabilis at maingat nga silang lumabas ng bahay. Mabuti na lamang ay walang mga security camera sa bahay na iyon at halos wala ring katao-tao ng mga sandali na umalis sila. Nang nasa eroplano na nga sina Prince, biglang tumawag ang stepdad niya sa cellphone ng kanyang ina. Agad na pinindot ng mama niya ang end call button at iblinak na ang number na iyon sabay yakap sa kanyang anak. Napatingin na lamang siya sa labas ng bintana ng eroplano habang iniisip ang sana'y maaaring malagim na katapusan nila. Hindi niya lubos akalain na gagawin pala silang alay sa isang ritual na nakatakda palang gawin sa hating gabi na iyon. Alay sa sinasamba nilang si Satanas. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. You're tuned into Sindak Short Stories Radio.